Merong dahilan kung bakit siguro pinayagan ni Panginoon na makidnap si Tatay Digong dito sa Hague. Pero sa aking pananaw, siguro ang dahilan dyan para nga magkaisa ang taong bayan para yung mga nagdududa pa kung tama ba na magpatuloy pa sa pwesto ang Marcos administration, talagang magising sa katotohanan na malaking pagkatraidor sa pagiging Pilipino at sa soberenya ng Pilipino ang ginawang pagkikidnap kay Tatay Digong dyan papunta dito sa Hague. Kaya ang aking sinasabi, God has a purpose. Perhaps it is to unify us at tayo naman talaga ay nagkaisa na para ipakita na taksil talaga sa sambayan ng Pilipino ang mga Marcoses at yung kanilang mga aliado na nangidnap kay Tatay Digong at siguro para nga mapabilis pa ang pagiging presidente ni VP Sara. Dahil ang aking tingin, kung hindi natin isisisante itong Marcos Jr. na ito before 2028, hindi mananalo ang kalaban ng Marcos Jr. dahil hawak-hawak ng mga Marcoses ang makina na magbibilang ng boto. Bukod pa doon sa gobyerno mismo, kung hindi natin masisisante na mas maaga itong Marcos Jr. No? At yung pagsisisante naman, karapatan natin yan. Huwag kayong matakot. Hindi po yan incitement to sedition. Ang pagsisisante, dahil ang isang presidente ay hindi na kayang katungkulan, ayan po ay talagang tunay sakop ng kapangyarihan ng taong bayan bilang tunay na soberenya sa isang bansa gaya ng Pilipinas. So mga kaibigan, meron pa tayong mga pag-asa na talaga mapauwi si Tatay Digong. Number 1, desisyon ng Appeals Chamber na wala lang jurisdiction ang ICC dahil nagsimula ang preliminary investigation na hindi na tayo miyembro ng ICC. Yan ang pinakamalakas. Pangalawa, mananaig tayo sa pre-trial chamber na wala na sa tamang pag-iisip ang Tatay Digong para tumayo sa isang paglilitis. Ang resulta dyan, at least, matitigil ang paglilitis at sa aking tingin, yan ay sapat na dahilan para nga mapalaya si Tatay Digong. Pangatlo, hindi na nila kaya mag-operate dahil ang kanilang mga finances ay frozen na dahil sa freeze ng Amerika. So, God works in mysterious ways. So, tayo mawalan pag-asa, patuloy lang tayo sa ating pagdadasal.